nakita na natin ang naging laro ni Kai sa kanyang bagong team na Koshigaya Alphas at nagpakita nga ito ng magandang laro o performance, pero napansin rin natin na hindi pa ganun kapulido ang chemistry ng Koshigaya Alphas team. Kagaya na lamang ng Kawamura kay Soto combo, kinailangan pa ng ilang games bago nga naging unstoppable ang mga plays ni Kai Soto at Kawamura sa opensa sa team ng Yokohama B Corsairs, at maging dito sa Koshigaya Alphas ay nakikita natin na kakailanganin pa talaga ng mga players ng experience sa laro na sila ang magkakasama para masanay sila sa galaw ng kanilang kakampi sa loob ng basketball court. Wala pa tayong nakikitang kasing swabe ng Kawamura kay Soto combo plays dito sa team ng Koshigaya Alphas, at dahil nga ito sa kulang pa ang amuyan ng mga players o yung chemistry ng laro nila sa loob ng basketball court, nagkaroon ng mga alley-oop plays si Kai sa laro nila laban sa team ng Utsunomiya Breaks, pero hindi kasing bilis at swabe ng play na nagagawa ni Kai Soto at Kawamura. Pero inaasahan natin na darating rin sa punto na magiging solid ang chemistry at plays ng Koshigaya Alphas, at mas mabuti kung magawa o maipakita na nila ito sa Emperor's Cup at yung talagang naglalaro sila bilang isang team, at mas maging mas solid pa nga ang chemistry nila para sa mas magandang play sa opensa at depensa. Mas malakas na ngayon ang Gilas team at nagbabalik ang isang Gilas local player natin sa hardcourt, at ito ay walang iba kung hindi nga ay si AJ Edu na naglalaro ngayon para sa team ng Nagasaki Velka, at nagkaroon na nga rin sila ng preseason game at nagpakita kaagad ng 3-point range itong si AJ Edu. Malaking tulong nga ang maibibigay ni AJ Edu para sa Gilas team sa second window ng FIBA Asia Cup qualifiers, at magiging solid ang kay Soto AJ Edu Junmar Fajardo rotation sa loob ng paint. Kung nakapaglaro nga itong si AJ Edu sa OQT ay posible na umabot pa nga ang Gilas sa Olympics. Malakas sana ang Gilas kung hindi nga lang nagkaroon ng injury itong si AJ Edu, at kung sa kada laro ng Gilas sa FIBA ay present ito kasama ni Kai Soto at Junmar ay lalaban at posibleng manalo ang Gilas sa karamihan ng kanilang mga laro. Masaya ang Gilas basketball fans dahil nakabalik na nga si AJ Edu sa hardcourt at naglalaro na nga ulit ito, at ang hiling lang talaga natin ay hindi na magkaroon pa ng injury si AJ Edu ngayong 2024-2025 season, lalong-lalo na at papalapit na ng papalapit ang FIBA Asia Cup qualifiers, FIBA Asia Cup at ang Southeast Asian Games, na kung saan ipapakita ni Coach Tim Cone ang tunay na lakas ng Gilas sa Southeast Asian Games, at asahan natin ang malaking kalamangan na kanilang gagawin na pwedeng maging history. Blowout nga rin ng Southeast Asian Games dahil nakikita natin na gagamitin ni Coach Tim Cone ang kanyang OQT Gilas team na merong AJ Edu sa paparating na Southeast Asian Games, at alam rin natin na hindi ganon kahaba ang listahan ng mga players ni Coach Tim Cone, at sila nga rin lang ang palaging maglalaro para sa Gilas team. Posible na matalo ng Gilas ang team ng New Zealand kapag kompleto ang Kai Soto, AJ Edu, Junmar at Japet Aguilar rotation ng mga bigs, at kailangan lang ng mga players natin na maging healthy sa Nobyembre para sa second window ng FIBA Asia Cup qualifiers. Kapag nagawa ng mga Gilas players natin na maging healthy nga sa second window ng FIBA Asia Cup qualifiers ay asahan natin na magiging dikit ang laro ng Gilas laban sa team ng New Zealand, at posible talaga na tayo ang manalo. Nagawa ng Gilas na manalo laban sa team ng Latvia, kaya naman posible rin na magawa nilang manalo laban sa team ng New Zealand, lalong-lalo na nga at meron tayong AJ Edu sa rotation. Nakikita natin na Justin Brownlee pa rin ang gagamitin ni Coach Tim Cone laban sa team ng New Zealand, dahil goal talaga natin na manalo laban sa team na ito at kunin ang unang panalo laban sa kanila sa FIBA competition. Kapag nagawa ng Gilas na manalo laban sa team ng New Zealand ay nagpapakita ito na may kakayahan tayo na magkampiyon naman ngayon dito sa FIBA Asia Cup. Alam naman natin na madalas na hindi naglalaro ang NBA players ng Australia sa FIBA Asia Cup, at tiwala nga rin sila sa mga local players nila na naglalaro sa NBL Australia, at maganda ito para sa Gilas team. Isa na ngayon ang Gilas sa top teams dito sa Asia, at maging ang Lebanon ay mahihirapan sa Gilas ngayon kapag nagharap sila sa FIBA Asia Cup. Nasabi naman ni Coach Hansay na mas mag-i-improve pa ang kanilang team habang patuloy silang naglalaro, at one game at a time ang gagawin nila. Focus na muna sa laro ngayon at kunin ang panalo. May susunod pa nga ng mga preseason games ang Koshigaya Alphas, at isa nga ito sa paraan para sa pagkahanda ng mga team sa paparating na Japan B1 B-League regular season. Hindi naman kasali sa standings ang preseason games, pero dito makikita ng mga teams kung gaano na nga ba sila kahanda para sa regular season ng Japan B1 B-League. Sa laro nga ng Koshigaya laban sa team ng Utsunomiya Breaks ay nakita ni Coach Hansay na marami pa silang kailangan na gawin para maging mas solid nga ang kanilang team sa loob ng basketball court.